Magandang araw mga kapatid at mga kababayan. Welcome to my small channel. Ito po si EJ Morse once again at salamat sa pagsama niyo sa akin ngayong araw. Meron po tayong maikling pag-uusapan. Ito yung nangyaring rally noong kahapon. Ito yung rally kahapon na pinamunuan nila Attorney Enzo Tumotorgo at saka yung hanay nila Franz Castro, si Congresswoman Franz Castro, at sumama rin yung grupo ng Magdalo. Ito yung partido nila Sunny Trillanes. Nakiusyoso tayo ron, bagamat tayo ay hindi tayo sumusuporta sa kanino mang kandidato, basta tayo ay nasa tama. Kung sino ang sa tingin natin ang mali, ay sasabihin natin siya ay mali. Kung sino ang tama, sasabihin natin siya ay tama. At ito, sa paniniwala ko, ang grupong ito na gumawa ng rally kahapon ay tingin ko nasa tama. Tama lang na maghangad sila na magkaroon ng impeachment against Sara Duterte. Bakit kanyo? Dahil may mga katanungan naman talaga na hindi nasasagot ng opisina ni VP Sara. At marami na siyang panglalapastangan na ginawa. Mula sa panglalapastangan sa Kongreso, panglalapastangan kay Presidente Bongbong Marcos, sa First Lady, at pati na rin yung panglalapastangan sa Speaker ng House na si Speaker Romualdez. Again, hindi tayo kumakampi kahit na kaninong politiko, pero kakampihan natin ang sa tingin natin ay tama. Tama rito ang grupo nila Attorney Enzo Tumotorgo, ang grupo nila Franz Castro, at ang grupo ng mga vloggers na nagsasabing kailangang matuloy ang impeachment. Kasama na rin dito, of course, yung grupo ng Magdalo. Bakit po natin sinabi na tama na dapat lang magkaroon ng impeachment? Kasi proseso po yan para mapatunayan natin kung siya ay guilty o hindi guilty. Since hindi niya masagot lahat ng katanungan dahil nambubuli siya doon sa Kongreso, mabuti na lang at hindi masyadong gumulo doon at nagpaubaya kahit papano ang mga committee chairman ng Kongreso. Ang kaigihan dito ay meron naman tayong tinatawag na impeachment process na dapat nga sa aking pananaw ay dapat matuloy. Dahil nga dito lahat malalabas ang mga dapat ilabas na ebidensya at dito rin mabibigyan ng pagkakataon si Sara Duterte na sagutin ang mga paratang sa kanya. Hindi ho ba? Pero bago tayo magtuloy-tuloy, pwede bang ilambing sa inyo na yung mga baguhan dito sa ating channel ay paki-subscribe na lang at paki-press na rin yung like button, pati na yung notification bell. At baka gusto nating ma-share ito para marami makarinig ng ating ginagawang discussion ngayong araw. Okay. So, nandun nga ako kahapon, nag-usyoso ako at nagkaroon ako ng isang tsansa para makapagtanong dito kay Congresswoman Franz Castro. Ang katanungan ko rito ay tungkol na rin sa impeachment. Related sa impeachment at related sa stand ni PBBM. Anyway, mapapanood nyo naman dito sa ating video. Pero ang aking stand dito ay pro-impeachment. Dahil nga sa kadahilanan na sabi ko nga, ito yung pagkakataon na ang dalawang sides ay marinig para malaman natin kung sino
ang nasa katuwiran at sino ang nasa tama. Hindi natin pwedeng sagkaan ito o itigil ito dahil sa sinasabi nilang dapat kung sisilipin ang budget ang intelligence fund or ang confidential funds ng Office of the Vice President, dapat silipin lahat. Sinabi ko na rin po yan sa aking mga nakaraang vlog na agree ako dyan. 101%. Agree tayo dyan. But for the meantime, na itong naumpisahan na investigasyon dito sa funds or budget ni Sara Duterte, tapusin natin to. Huwag natin pabayaan na nakahang ito. Tapusin natin hanggang dulo, hanggat maaari. Ngayon, ang sinasabi ni PBBM na hindi siya pabor sa impeachment dahil hindi napapanahon, kulang sa panahon, etc. Tingnan pa rin natin ano naman ang kilos ng mga congressmen dito. Hayaan natin sila. After all, meron man talagang separation ng powers. Iba yung trabaho ng executive, iba ang trabaho ng legislative at ng judiciary. So, pabayaan natin gumulong ang hustisya rito, pabayaan natin gumulong ang proseso rito, hayaan natin kung ang Kongreso ang gumawa kung anong dapat nilang gawin at kung maaaring makarating sa Senado ang impeachment, paratingin. Ngayon, kung ang desisyon din nila, ito ay kulang na sa panahon, malalaman natin kung talagang kulang sa panahon o meron silang ibang kadahilanan. Ngayon, pag nalaman natin na hindi tama ang kadahilanan ang sasabihin nila, diyan natin sila singilin. Tayong mga may boses, tayong nasa social media, pati na rin sa mainstream media. So, tingnan natin ang magiging tugon nila, tingnan natin ang magiging reaction at magiging trabaho nila kung totoong nasa katwiran din ang ating mga congressmen para sabihin na ito ngang i-final na impeachment cases against Sara Duterte ay gahol na sa panahon. Tingnan natin kung ano talaga ang kadahilanan, kung yan ang dahilan o meron pang ibang kadahilanan para sabihin nilang gahol na sa panahon ito. At any rate, again, sinasabi ko, ang stand ko rito ay pro-impeachment, hindi dahil sa meron akong personal na sama ng loob sa mga taong ito or sa Office of the Vice President o sa Vice President mismo. Kaya lang, since hindi naman talaga nakitaan ng sinserong sagot doon sa pag-iimbestiga ng Kongreso at hindi naging maganda ang kanyang pagtrato sa Kongreso at nagkaroon pa siya ng mga hindi magandang pagsasalita kasama na yung kanyang pagbabanta na meron na daw siyang kinausap para patayin si PBBM, pati si First Lady at si Speaker. Kung siya ay ipapapatay din or kung siya ay mamamatay. So, sa aking palagay, yan ay mga unnecessary at hindi dapat natin naririnig sa isang Vice President. Lalong-lalo na sinabi niya rin na ipahuhukay niya ang bangkay ng matandang Marcos at ipapatapon niya ang labi. Ipapatapon daw ang labi sa West Philippine Sea. Very unnecessary. Mga salitang tinatawag natin na uncalled for. Hindi dapat naririnig sa isang government official. Hindi natin dapat naririnig sa mga public servant. Masyadong mababaw, masyadong magpagka-arrogante, at masyadong nagyayabang, at masyadong nagpapakita ng kanyang power. Kaya hindi po natin matatanggap yan. Dapat po natin talagang subukang ipasok sa mga kaso yan at dapat maisama yan sa mga kaso na kanyang haharapin sa impeachment. Whether matuloy nga yan o hindi, dapat yan trabahuin at iproseso sa Kongreso. Kung si Jose Rizal nagsabi noon na ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda, meron po tayong bagong version yan.
ang luklok ng bayan na nagnanakaw sa kaban ay higit pa sa masangsang na bituka, bulok na ngipin, at mabahong hininga. Diyan ko po tatapusin ang komento tungkol dito at panoorin natin ang nangyaring rally diyan sa may EDSA People Power Shrine. At again, yung aking pag-observe ay panoorin ninyo at kayo na ang humusga kung ano ang masasabi nyo tungkol sa rally na ito, na sa tingin ko naman, hindi siya talagang panlaban in terms of number of people, pero nagkakaisa sila, magkakaibang kulay, nagkakaisa ng sinasabing dapat ma-impeach si Sara at nang ang Senado ang humatol, ang Kongreso at ang Senado ang humatol kung siya ay may kasalanan na nagawa. Panoorin po natin at again, thank you so much. At eto na siya. Continuing, ano yan, continuing institution yan. Pinalitan lang natin yung 12 doon. Nagugutom ang mamamayan. Ang taas ng presyo ng mga bilihin. Yes, talagang nararamdaman ng mga mamamayan ang kahirapan. Dahil sa korupsyon, tama ba? Nandito na tayo sa People Power Monument. Doon sa mga tao na dapat na singilin. Nagsasalita na si Kaya ang Congressman aming Castro. hamon kay Presidente Marcos ay Dito dapat tayo siyang sa- dapat niyang singilin. Kundi siya ay sisingilin natin, no? Dapat niyang singilin ang mga Duterte, si Party Sara and Duterte. pro-impeachment Panagutin Sara doon sa ginawa Brothers. niya sa ating pondo at na matanggal at ma-impeach si Sara Duterte. Sama-sama ba tayo? Okay, so yun lang po. At muli, magandang hapon sa ating lahat. Mabuhay po tayo. Ayan, so maraming salamat po kay Congresswoman Castro ng ACT Party List. At this point of time, I'd like to acknowledge the presence of Gabriela Party List Congresswoman or Representative Arlene Rosa. Okay, ang sunod po na magsasalita si Attorney Enzo, pero mayroon lang po akong sasabihin. Meron po nakalaan na question and answer portion para po sa mga vlogger, including the media na present ngayon. Pwede po kayong magtanong kay Congressman Castro kung ano po ang developments ng na-file na impeachment complaint laban kay Sara Duterte. So at this juncture, bigay ko po yung microphone, siyempre kay Attorney Enzo. Ayan. Gusto ko lang munang kunin yung pagkakataon kasi baka umalis na si Congresswoman Franz Castro. Gusto nating ipakita dito yung tunay na pagkakaisa ng mamamayan. Na dito, hindi natin tinitingnan ang kulay. Kita nyo, may pula. Ano? Kami sa Tunyog Blue. Nung elections, Leni Robredo kami, kakamping. Kasama rin natin dito ang Magdalo. So gusto ko, baka umalis na mamaya si Congresswoman Franz Castro, si Sir Eugene, ang second nominee ng Magdalo. Picture tayo muna dito. Sir Eugene. Si Tapos Mami Ping, yung mga nakapula prop ko. Sino or pwedeng tumayo dito? si Attorney Tapos si Arlene, Enzo. halika. Para may picture, oh. Ang gandang tingnan, ng di ba? Bunyog Party List. Oh, kakampings kami. Oh, progresibong grupo naman si Congresswoman Franz Castro, tapos Magdalo. Di ba magandang tingnan? O, ganito sigaw natin. Sara Duterte, impeach! O, sabay-sabay ha. 1, 2, 3. Sara Duterte, impeach! Isa pa. Sara Duterte, impeach! Okay, question and answer po. Multitilig. Okay, so gaya ng sinabi ko kanina, bigyan po ng pagkakataon. Anti-corruption, naninindigan sa pananagutan. At syempre po, lumalaban po sa korupsyon. Titignan natin yon. Kung mamimili tayo sa mga kumakandidatong senador. So yun po yung pag-asa natin. Okay? So sa ngayon ay hindi pa natin po talaga natitiyak yung number natin sa Senado. Maraming salamat.
kung may mga nauna ng senador na hindi pa correct election na nagbigay si Sir Benji, ang nahin lang na last two, si Sir Benji, no? Sige, Sir. Last two na lang, ma'am. EJ mo po, bagong vlogger. Tanong ko lang po kay Congressman Castro, talaga po ba ang presidente natin seryoso sa sinasabi niyang ayaw niya ng impeachment? O ang ating presidente ay kumikilos palihim? Wala ko po akong naramdaman na gano'n? Okay, so di ko kasi ako privy, no, doon sa mga pagpunta ng mga, di ba nabalitaan natin, pumunta yung mga senador doon kay PBBM. Pero hindi po natin alam kung ano po yung napag-usapan. Pero kasi 2 beses niya nang sinabi, no? Sinabi niya na ano ba yung una niyang sinabi? Pagsasayang daw ng panahon ng impeachment. Insignificant naman yan si Sara Duterte. Diba? Pero inulit niya pa no? Parang wala na sa panahon ngayon. Kailangan asikasuhin yung mga mahalagang bagay. So, dapat asikasuhin nga. Pero ano ba yung nangyayari sa atin ngayon? Talagang talamak pa rin yung kahirapan, yung inflation, etc. So, ewan ko lang po sa inyo, ano po yung nararamdaman nyo dun sa mga statement na yon ni Presidente. Pero kami po, hindi po kami naapektuhan doon sa statement ni Presidente. Tuloy tayo, tama ba? Tuloy ang impeachment, tama ba? So kung yun yung sinasabi niya ay reverse psychology, no, nasa kanya na po yun. At sana po hindi maka-apekto ito doon sa ating mga kongresista. Yan. Good afternoon po, Congressman Castro. Ay, Tatanong ko lang kasi Pwede mo ba tayong follow up? Nakasamulang Moses. Okay. Well, ang sinasabi ko sa fourth impeachment complaint, meron daw pong 12 no, mga kongresista composing of minority and majority. Sinabi ni Secretary General na nagsabi sa kanya na wag munang hintayin muna yung fourth impeachment complaint. Pero sir, hanggang ngayon inaantay pa ni SecGen. Baka itong fourth impeachment complaint ito ay combination na ito. Ang pwedeng mangyari, combination na to ng 3, tapos mabuo na yung 103. So kailangan nating abangan yon, kaya huwag tayong panghinaan ng loob doon sa ating isinusulong na impeachment. Follow up po. Since you belong to the minority, sabi mo meron mga binubuo ng minority and majority congressman yung mag-file ng fourth impeachment. Wala ka bang alam dahil yung mga co-minority members mo, hindi lang sa'yo pagsabi na kung kailan i-file ito o kung sino-sino sila? Wala po. Kung meron naman po ako naramdaman, hindi ko muna sasabihin kasi baka ma-preempt. No? Gusto nating magkaroon sila ng moment. So, hindi natin pwedeng munang sabihin kahit na may alam ako na ilang mga kongresista sa minority and majority po. Hintayin na lang po natin hanggang next week. Kaya nga sabi ko sa inyo, gamitin natin ang ating lakas, di ba? Yung lakas po ng ating mga ibinoto sa Kongreso, sa anumang pwesto, ay nanggagaling sa atin. Kung tayo po ay may tulak sa kanila para makapirma doon sa impeachment complaint, ay dapat na gawin po natin at gamitin po natin yung ating paglalabi. Kung kailangan na magkaroon ng rally sa mga opisina nila, gawin natin yon para ma-convince natin sila. Follow up? Okay. Follow up? Maraming po salamat, Congresswoman Franz Castro. Palakpakan po natin si Congresswoman Franz Castro. So ngayon naman mga kaibigan, bago impeach Sara! Impeach Sara! So bago po tayo magtawag ng iba pang mga... Yung tanong kanina kung seryoso ba ang ating presidente, yung sabihin ko sa inyo kung hindi seryoso yun, ba't kami nandito? Hindi ako kasi, kaya ako sinabi yun, mababasa natin ang galaw ng utak ng presidente. Nagigets namin Di ba hindi nyo pa napansin? Pag sinabi niyang no, tapos nagkakaroon ng pagkilos na kontra dun sa kanyang sinabi. Diba? Tapos hindi na siya magre-react.
And then recently, sumang-ayon na siya sa opinion ni JPE. Para kay JPE, hindi ito isang galaw ng politika. Ito ay isang galaw na legal na constitutional. At ang sabi ng ating Pangulo, isa yan sa pinaka-Vatikano rito, madaling salita, legal luminaries dito sa ating bansa. Diba? So, ibig sabihin po nito, umaayon na ang Pangulo. Ayaw niya lang kasing direktahang magsalita. Bakit? Para rin siguro malaman natin kung sino yung mga tuwag na mga nag-hearing-hearing pa kay Sara, tapos ngayon, diba? Katulad na lang nito ni Pastor Abante. Noong una, bilib na bilib ako. Anak ng baka. Hindi pa tinatawag ng langit, umaatras na. Diba? Hindi rin naman siya kasama sa nag-hearing kay Sara. Siya pa ang naunang umiyak. I-differ na lang daw natin. Taga-Quadcom ka. Ibang komite ang nag-hearing kay Sara. Diba? O anong pinagsasabi nito? Alam nyo naman na yun, balik-tari naman talaga lagi si Aban. Isa pa kayo, taga-call center po kami ni Coach. Nabunyog, party list. Akala namin po kasi, abogata magaling. Mas magaling pa pala tayo doon. Idol Nabunyog, maraming salamat sa pagkakataon binigay nyo. Kami sa Magdalo, natutuwa kami. Kasi nakikita namin na marami pa palang lumalaban. Ang Magdalo lagi kayong pinaglalaban. At nakikita namin na minsan tinatanong namin, tama ba ako sa mga signatories ng impeachment? Complainant ako. Ang tanging tanong ko, tama ba na nag-complain kami? Tama ba? Kayo ba ay nagre-reklamo laban sa Vice Presidente? Yun ang pinangahawakan. Kaya kami nagpunta doon sa Kongreso para mag-file ng impeachment complaint. Para maumpisa na. Tama na. Hindi kapayapaan ang hinihingi natin. Sila, kapayapaan daw. Pero pag walang pananagutan, walang kapayapaan. Tandaan yan. Pinagbigyan na natin siya. Tama ba? Nag-case na tayo. Di ba? Pinabayaan. Ginawa na natin siyang Vice Presidente. Tama ba yun? Ginawa na siyang DepEd Secretary. O anong ginawa niya? Kaninong pera ang ninakaw niya? Sa gobyerno ba o sa taong bayan? Taong bayan! Sa taong bayan ba? Hindi si Presidente ang magsasabi kung kailangan tayo magreklamo. Ano ba ang sabi ng matandang Quintanil? Sa lahat ng mga supporters niya, magkita-kita kayo sa impyerno. Si Sara Duterte! Anong sabi ni Sara Duterte? Kahit anong mangyari, ako pa rin ang presidente sa impyerno. Anong gusto ninyo mangyari? Okay. Anong gusto ninyo mangyari? Iluklok na naman natin sila at gawin na naman impyerno ang bansang Pilipinas? Gusto ba ninyong gawing probinsya ng China ang bansang Pilipinas? Para saan pa mga kababayan? Para saan pa? Ang ipinaglaban ng ating mga ninuno, ng ating mga bayani. Kung hahayaan lang po natin na gawin po tayong province ng China. Ako sa People Power Monument attending the rally. Ito yung rally ng mga pro-impeach Sara. So ito yung isa sa mga titingnan natin yung mga grupo na nag-join. Ito yung Magdalo. Ng mga kaunti, ng mga dilawan na nandito. Panunuhan ito upang ipahayag ang ating mga damdam. Medyo marami yung delegation ng Magdalo. Halal ng tandaan. 2022. Tayo ano? Kasama sa Magdalo. At Nabunyog, siyempre. Subalit,
Sa pagkakataong ito, ako'y nananawagan. Ating ingatan at protektahan ang ating Pangulo ng Republika ng Pilipinas na si Bongbong Marcos. Dahil kapag may nangyari sa kanya hindi maganda, naku po, balik na naman tayo sa madilim na bahagi ng mga Duterte. Kaya ingatan natin siya kung kailangan ipaglaban. Kinakantsawan kami ng mga vloggers, sabi nila, tapatan nyo ang 1.5 million ng Iglesia ni Cristo. Hindi. Tayo, alam nyo, ang pagtitipon, hindi naman lang sa bilang yan. Ang tinitingnan sa pagtitipon, yung substance. Yes. Yung sustansya. Kung ang pagtitipon mo ay pagtitipon ng relihiyon, kahit pa 1 million yan, hindi rin masyadong may substansyan. Kasi relihiyon yan eh. Yes. Diba? Oh. Pero itong ating pagtitipon, hindi tayo inobliga dito ng ating relihiyon. Ito ay kusa natin. Kusa natin na sa paninindigan natin sa issue. Mahirap magpatipon kapag ang pagtitipon ay paninindigan. Marami rin mga galing sa abroad. May Japan. Si Mrs. Bailosis, Japan yan. Yung nagsalita kanina, Japan, may galing US. Pumunta sila dito. Nabalitaan na itong pagtitipon natin. Pumunta sila dito. Paninindigan yun. Yes! Sariling pagpupusa lang talaga. Yes! Kaya yung pumunta dito na ganito, saludo ako sa inyo. Yes! 1.5 million ka man, kung hindi mo naman kinakatawan ang kabutihan, kung hindi mo naman kinakatawan ang mamamayan, walang silbi ang 1.5 million. Ha? Dito na tayo sa ganito na 1,000 na para sa kabutihan ng bayan. Ha? Simula pa lang ito. Maaaring magkaiba-iba tayo sa mga dinadalang kandidato. Pero magkaisa tayo sa ayaw natin. Bahala na kayo kung sinong gusto nyo senador. May senador kami, may senador kayo. Pero magkaisa tayo sa ayaw natin. Pagtulong-tulungan natin, huwag manalo ang mga hindi na dapat manalo. Si Bongo pumapasok sa survey, pagtulong-tulungan natin, ilaglag natin yan. Si Bato, wala na, hulog na. 10, 11, 12, ihulog pa natin ang todo. Si Marcoleta, ang yabang-yabang ni Marcoleta, sige mo na iwag na. 2% lang ang survey mo. Kaya ibig kong sabihin, wala na dapat manalo kahit isang kandidato ng Duterte. Kahit na sino, basta't wag lang si Sara. Yes! Pero mas maganda, wag nang tumakbo yan sa 2028, kaya i-impeach na natin. Yes! Pero mayroong sinabi si PBBM, kahapon lang, na medyo maganda. Yes! Diniscuss ko kanina sa vlog ko, anong sabi ko? Anong sabi ni PBBM? Kung siya ang tatanungin, parang wala ng oras. Pero ang sabi niya, pero wala namang magagawa ang Kamara. Wala namang magagawa ang Senado. Diba? Ibig sabihin, si PBBM lang nagsabi na ang Kamara, pag may nag-file ng complaint, wala naman silang magagawa. Kailangan nilang aksyonan yan. At ang Senado naman, pag na-file sa Senado yung articles of impeachment, wala rin namang magagawa ang Senado, kundi dinggin yan. Pag hindi nila yan inaksyonan, sila ay pwede nating papanagot. Kasi ministerial duty nila yan eh. Kaya nga sabi ni PBBM, they have no choice. The House has no choice. The Senate has no choice. Once the impeachment complaint is filed, they have to act on it. Ayan po mga kapatid at mga kababayan, ang aking isinare na aking mga nakuhang video at nakapakinggan natin yung mga speeches ng ilan nating mga kababayan na naghahangad na matuloy nga ang impeachment cases ni Sara na sana makarating daw sa Kongreso, makarating sa impeachment court ng Senado at na sana ay magkaroon ng conclusion. Any rate, hanggang dyan na lang po muna ang ating video. Thank you so much for joining me today. At sana again, para doon sa mga bago lang,
Please subscribe and hit the notification bell, pati na rin yung like button, at pati na rin yung pag-share nitong ating munting video nang makatulong na rin na maikalat natin yung ating discussion dito sa aking munting channel. At once again, thank you so much at magkita-kita po tayong muli.